punta naman po tayo dito naman sa isa pang balita na nakita po natin patungkol po dito sa Rage Coalition na inilunsad ng mga pro-Duterte, mga kababayan, na kung saan talagang maraming sinabi itong si Basti Duterte laban po kay PBBM. So ito, pakinggan nyo kung gaano kayabang ito pong si Basti Duterte. Kasi nga mga kababayan, di ba, kung matatandaan nyo noong nakaraang buwan, tinalakay po natin ngayon kung bakit pinapaingay nila ang pangalan ni Basti Duterte. Kasi nga, ang plano talaga nila dyan, kapag si Sara Duterte na impeach, ang patatakbuhin nila, si Basti Duterte, mga kababayan. Si Basti Duterte ang gagawin po nila na panlaban o gagawin ng PDP laban na panlaban, mga kababayan, sa 2028. Ano po, kasi nga kung may impeach itong si Sara, automatic si Basti yung papalit. Anyway, ituloy natin. Binanatan ni Mayor Baste Duterte ang Marcos administration kasabay ng paglulunsad ng Rage Coalition. May buwelta naman dyan ang Malacanang. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Tapang-tapang mo, takot ka nga kay General Torre. Diba mga kababayan? Tapang-tapang magsalita, porket naando dun sa kanyang hometown. Samantalang nung siya naghamon kay General Torre, mga kababayan, ng suntukan nung pinalaga ni General Torre at idinaan sa boxing, ayaw naman po lumaban, takot na takot. Kaya nga doon sa mga DD-set, nagtataka ko bakit kayo naniniwala pa dito kay Basti Duterte na tapang-tapangan? Di ba napatunayan na sa buong Pilipinas kung gaano po kaduwag yan? Di ba mismong napatunayan na sa buong Pilipinas kung gaano po kahina ang loob nitong si Basti Duterte? Kasi nga, mismong si General Torre, mga kababayan, ang nagpakita sa taong bayan kung gaano po kaduwag yan. Umpisa hanggang dulo ng speech ni Davao City Mayor Baste Duterte sa inilunsad na Wag po nating kalimutan yon, yung pagiging duwag ni Basti Duterte. Diba dito tapang-tapangan siya pero kay General Torre duwag po talaga siya. Reform Alliance for Good Governance and Accountability or Rage Coalition sa San Juan City kahapon. Niratrat niya ng patutsada si Pangulong Bongbong Marcos. Una, inakala raw niya na gustong i-redeem o baguhin ni PBBM ang imahe ng pamilya Marcos sa publiko. Pero Hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Siguro nasa isip niya ko, sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Ganito yun. sabay banat pa niya ng Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. sunod na pinunterya ni Baste. Kung tutuusin naman, wala naman talagang dapat linisin ng pangalan si PBBM kasi yung pamumuno ng kanyang tatay, mga kababayan, kung kakausapin natin yung mga matatanda na nabuhay sa panahon ng ama ni PBBM, talagang ang sinasabi po ang mga tao ng panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. ay may respeto at may paggalang sa kapwa, mga kababayan, at takot gumawa ng masama. At higit sa lahat, napakaganda po ng Pilipinas nung panahon, mga kababayan, na tatay ni PBBM yung namumuno sa bansa. Ang pagpapaimbestiga sa flood control scandal, tinawag niya yung self-destruction ni PBBM. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Pero giit niya, Wala naman akong... Wait nyo lang. Wait mo lang, Baste. Isa-isang makukulong yung mga kaalyado mo, maniwala ka. Wait mo lang. Political lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste. kaya ngayon, eto ang buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon? Ano? Dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte? Ano? Hindi rin daw Tama, sumabog lang din sa pagmumukha ni Basti Duterte yung mga sinabi niya. Bakit? Yung tatay mo mismo, talagang lantarang sinabi dati na merong nangyayaring matinding korupsyon under the table pa. Sinabi din ng tatay mo, Basti Duterte noon, na mayroong mga ghost project at yan yung kalakaran dyan po sa DPWH. Yan yung pinagkakakitaan dyan. Alam ng tatay mo yan. Pero hindi nagpaimbestiga ang tatay mo. Nagyaw-yaw lang
sa social media, nag-ingay-ingay lang. Kunyari, pinupuna yung DPWH, pero deep inside mga kababayan, baka kasabwat din siya. Kasi nga, kung hindi ka kasabwat dyan, dapat ikaw ang una nagpa-imbestiga. Yung tatay mo. Kasi yung tatay mo, nagyaw-yaw lang. Pagkatapos nun, wala na. Di po ba mga kababayan, sa madalit salita yung tatay mo, nagpaputok lang sa publiko ng usapin na yan, pero sa aksyon, wala. Nga ang taong bayan. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Apektado ang Pangulo sa koalisyon ng mga kaalyado ni Duterte. Ang Pangulo po ay hindi namumulitika. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Saka mga kababayan, eto hindi ko makuha yung purpose. Bakit kailangan katakutan yung PDP laban? Bakit kailangan bumilib yung iba sa PDP laban? Alam nyo, yung PDP laban, mga kababayan, para sa akin, in my personal opinion, pabagsak na yan, lalo na nung ginawa nilang chairman, etong si Basti Duterte. Kasi kung pagbabasihan po natin, mga kababayan, itong sinabi ni Prof. Antonio P. Contreras, ano po ba yung sabi niya dito? Yung desisyon ng PDP laban, wait lang, tanggalin ko lang to, yan. Yung desisyon ng PDP laban na ilagay si Sebastian Duterte bilang leader, hindi lang dynasty move. Parang scrapping the bottom of the barrel na rin. Wala nang ibang maipakitang leadership bench. Kaya kapit sa apelyedo. Kahit kulang sa napatunayang kakayahan sa national party building o policy leadership. Sige pa rin, basta may recall ang pangalan. At malinaw, extension pa rin ito ng influence ni Rodrigo Duterte. Imbis na mag-develop ng bagong leaders, umiikot lang sa pamilya. Walang meritocracy, walang internal democracy. Pure personalism. Kung ganito ang direksyon, hindi talaga party ang PDP laban. Para lang siyang family brand na naghahanap ng susunod na mukha kahit hindi pa handa. Kaya no mga kababayan, kaya nga para sa akin ang PDP laban ngayon papunta na sa lusak. Buhat nung inilagay nila mga kababayan na chairman, eto pong si Basti Duterte kasi wala naman po talagang alam yan. Di po ba mga kababayan, nagkataon lang talaga na anak ni Duterte yan. Pero kung hindi po anak ni Duterte yan, ang tanong ko, saan pupulutin si Basti Duterte kung hindi anak ni Duterte yan? Diba? Halimbawa, ka-apelyedo lang, pero hindi naman anak ni Duterte yan. Diba? Sa tingin nyo, magiging mayor ng Davao yan? Sa tingin nyo, mga kababayan, pipiliin ng PDP laban na leader yan? Hindi. Diba? Nagkataon lang talaga na anak ka ni Duterte. At nagkataon lang talaga na kung hindi dahil sa mga Marcoses, hindi makikilala ang mga Duterte. Dapat kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Di po ba mga kababayan? Anyway, ituloy natin dito. Balik natin. Ang nakakabahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ng taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. Bukod kay Baste, nagsalita rin ang ilan pa nilang kaalyado para suportahan ang Rage Coalition. Kabilang na sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, Sagi Party List Representative Paulo Marcoleta, Buti na lang mga kababayan, hindi si Leandro Leviste yung naging namin, kongresista namin. Di ba mga kababayan? Dahil kung yan, yung naging ng distrito namin, nakakahiya. Senador Bongo at ang dating presidente ng PDP na si Senador Robin Padilla. Bagamat layo ng coalition na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa, kabilang na ang mahal na petrolyo, na isingit sa event ang panawagang Bring Him Home para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bring him home! Una nang sinabi ni Padilla na hindi panahon ng pamumulitika sa gitna ng krisis ng langis. Diba sila naman na namumulitika? Kaya nga, alam nyo mga kababayan, wala na tayong aasahan na maganda dito kay Robin Padilla. Lahat ng sinasabi niya, puro kabubuhan lang yan. Kasi sinasabi niya, hindi sila namumulitika. Ano itong ginagawa nila ngayon? Diba? Binubuo nila, sinusulido nila yung kanilang, tawag dito, yung PDP laban, mga kababayan. Diba, pamumulitika na yan? Ang pinag-uusapan nila, puro paninira sa gobyerno. Maaga pa lang, dinidestroy na nila yung imahe ng pamahalaan. Di ba pamumulitika yan? English yan. Pero may ipinahiwatig siya. Ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Nako, di ba pamumulitika yan? Kaya nga kapal-kapal na mukha nitong si Robin Padilla.
Sinasabi hindi na mumulitika, pamumulitika na nga yung sinasabi. Meron tayong future president na Inday Sara Duterte. Ayan, pamumulitika yan. Diba mga kababayan? Literal na pamumulitika yan. Iniaalok niya na agad si Sara Duterte kahit malayo pa ang 2028. Alam mo, Robin Padilla, magtrabaho ka muna. Diba? Kapal-kapal ng pagmumukha mo. Niluklo ka ng taong bayan dyan, pinapasahod ka ng taong bayan. Tapos puro pamumulitika, inaatupag mo. Magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Present in spirit din si Senador Bato de la Rosa na absent sa Senado mula pa noong Nobyembre. Nagbigay siya ng audio message. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga leader na Nagtago ka nga pa to eh. Isa pa tong si Bato, mga kababayan, kita nyo kahit video hindi na makagawa. Diba mga kababayan, hanggang audio na lang. Diba, tapang-tapang nung una pero nabalitaan lang na may papalabas na arrest warrant, nagtago na. At ang pinakamasakla pa dito habang nagtatago siya, sustentado siya ng taong bayan, pinapalamon siya ng mga kababayang Pilipino po natin, ng mga taxpayers. tunay na naglilingkod sa bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Yan mga kababayan na kaya kung tutusin talaga, tama rin yung sinasabi ni Congressman Tinio na kung saan mga kababayan ito pong purpose ng kanilang pagsasama-sama na yan ay para ihanda itong si Basti Duterte sa 2028. Kasi ang plano talaga dyan mga kababayan, ang ano talaga nila dyan, ang laro talaga nila dyan, gawing presidente itong si Basti Duterte kung hindi na pipwede itong si Sara. Kung ma-impeach itong si Sara, ang patatakbuhin nila si Basti Duterte mga kababayan. So ito i-play po natin. Kasi si Basti lang naman yung plan B. Naglunsad ang koalisyon ng mga pro-Duterte sa pangunguna ni Davao City Mayor Baste Duterte. Tingin ng ilang kongresista, pinoposisyon si Baste bilang alternatibong kandidato sa pagkapangulo. Tama. Live mula sa Batasang Pambansa ng Ngungun sa Balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit kailangan ng sinasabing Plan B ng mga Duterte? Jiggy, para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dahil ngayong may nakabinbing mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at kung mako-convict siya, bukod po sa matatanggal sa pwesto ay hindi na siya pwedeng tumakbo kailanman sa anumang posisyon. At tingin nga po ni Tino si Davao City Mayor Baste ang Plan B candidate ng mga Duterte. Narito po yung pahayag ni Congressman Tino. Siguro kabado ang kampo ng mga Duterte, kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte. Ito ay si Baste, kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito diba? ay para bigyan ng national. Talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Plan B talaga mga kababayan ay si Basti Duterte. Kasi kung si Pulong naman yung kanilang ipanlalaban, di ba sirang-sira na itong si Pulong Duterte. Ngayon ang hinihinog nila mga kababayan, itong si Baste. Ano po, anyway, tuloy pa natin. National platform, ang isa pang Duterte. Jiggy, kahapon nga pinungunahan ni Mayor Baste itong paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Kabila nga po doon sa koalisyon yung PDP, Partido Reforma at Reform PH. Kasama rin po dyan yung ilang mga mambabatas na kaalyado ng pamilya Duterte tulad po ni na Senators Robin Padilla at Bongo. Pati na rin po sina Congressman Leandro Leviste at Paulo Marcoleta. Layon daw po yung koalisyon na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa. Kabilang na nga po riyan yung krisis sa langis. Jiggy. Di ba tinutugunan naman ng ating mahal na presidente. Kita nyo nga mga kababayan, unti-unti nang nagkakaroon ng rollback. Yung 20 pesos na rollback, napakalaki na puno para sa mga kababayan Pilipino po natin na nakakaintindi sa krisis na pinagdadaanan ng ating bansa. Pero kung ikaw, ang plano mo lang ay criticize ang gobyerno, kahit magbaba pa ng 50 mga kababayan, kung hindi mo naman iniintindi yung sakripisyo ng ating pamahalaan, hindi mo maiintindihan yon. Kasi nga, ang plano mo lang naman, ang gusto mo lang naman mangyari, siraan ng siraan ang ating pamahalaan. Ano po, anyway, ituloy pa natin. At Marian, may reaksyon na ba rito ang Malacanang?
Jiggy, hindi raw apektado itong si Pangulong Bongbong Marcos sa inilunsad na Rage Coalition ng kampo nga po ng mga Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtatrabaho lang ang Pangulo at hindi namumulitika. Bumuelta rin si Castro sa sinabi ni Mayor Baste na lalo lang nakasama sa Pangulo yung investigasyon sa flood control scam. Narito po yung pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Kaya ba hindi? Tsaka hindi ko maintindihan dito mga kababayan sa mga bumabati ko sa ating presidente patungkol po dun sa maanumalyang flood control. Nagsasabi bakit daw wala na ipapakulong, bakit daw ang tagal-tagal ng aksyon, bakit hindi si Boying Remulla ang batikusin ninyo? Di ba nasa sa kanya yung usapin na yan? Alam nyo naman mga kababayan na ang ombudsman at saka executive, may separation of power po yan. Hindi pwedeng diktahan ng presidente ang ombudsman sa kung anong gagawin nitong trabaho o aksyon. Dapat ang tinatanong nyo tungkol dyan, hindi ang presidente. Ang ombudsman dapat, si Boying Remulla dapat ang tinatanong nyo kung ano yung aksyon na gagawin niya sa mga kasong isinampa laban po sa kanya patungkol po doon sa mga kurap na politiko na sangkot sa maanumalyang flood control. Dapat si Boying, mga kababayan, hindi si PBBM. Nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction. At Marian, meron na bang update sa impeachment ni VP Sara? Yes, Jiggy, bukas gugulong po muli yung pagdinig ng House Committee on Justice dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Dito dedesisyonan ng komite kung may sapat na basehan para iakyat nga po sa plenaryo yung mga reklamo. May mga ipinasapina na personalidad at mga dokumento yung komite. Kabilang na nga po riyan yung income tax returns ni na VP Sara at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Pero naghain ng petisyon si Attorney Carpio sa Quezon City Regional Trial Court para po pigilan yung pagpapasabina sa mga dokumento. Giit niya, labag daw ito sa kanilang right to privacy. Pinalagan naman yan ni House Committee on Justice member at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Narito po yung kanyang pahayag. Isa na naman po ito doon sa mga pagsusubok ng kampo ng atin pong pangalawang Pangulo na pigilan po ang paglalabas ng katotohanan. They cannot restrain the truth anymore. At tuloy-tuloy po ito, and as soon as the ITRs are submitted to the House Committee on Justice, it will be presented in the House impeachment hearing. Jiggy, isa nga doon sa mga pinaka-aabangan sa impeachment hearing po bukas ay yung pagharap ng umunoy bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Mamaya yan mga kababayan. Yan mga kababayan maliwanag po na maraming sinasabi itong si Basti Duterte na kung ano-ano laban sa ating pamahalaan, laban sa ating presidente. Pero ang ending mga kababayan, saglip na kagate ng taong bayan, hindi na po pinapansin na mga kababayang Pilipino po natin dahil alam ng taong bayan na nagtatrabaho po talaga ang ating mahal na presidente at ginagampanan ng ating mahal na presidente mga kababayan kung ano yung tungkulin na sinumpaan niya sa mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po sa mga sinabing ito ni Basti Duterte mga kababayan?